Hi, welcome sa Talangka Recap. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like. Nagsimula ang ating movie kay Halem, isang malungkot na binata na naninirahan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Pebbles. Si Halem ay may kakaibang libangan at ito ay ang pagmamatsyag sa kanyang mga kapitbahay mula sa itaas ng puno, lalo na pag sila ay nagsisibakan. Isang araw nakita niya ang kanyang kaibigan na may binibiyak sa kakahuyan. Dala ng kanyang kakaibang hilig, nagbalat kayo ito at tumalon papunta sa kanila. Hindi natuwa ang babae at nagbanta ito na ipapaalam niya ito sa kanyang nakatatandang kapatid. Pag-uwi ng bahay, ginulo niya ang kanyang kapatid na si Lucy habang ito ay nag-iimpake. Samantala ang kanyang ama na si Julius ay nag-host sa isang marangyang hapunan. Pero hindi nararamdaman ni Halem ang init ng pamilya mula nang namatay ang kanyang ina. Umibig naman ulit si Julius sa kanyang sekretarya na si Verity na ngayon ay bago na niyang asawa. Pero tumanggi si Halem na kilalanin itong bagong asawa ng kanyang ama. Agaran nitong umalis kasama ng kanyang kapatid at niyaya siyang pumunta sa isang kapehan. Sa halip pinili nitong pumunta sa kapitbahay upang matuklasan ang mga lihim. Habang naglalakad siya, napansin niya ang kanyang ama na kasama ang bago nitong asawa. Sa inis nito, bumalik siya sa treehouse kung saan ay nararamdaman niyang ligtas siya sa paniniwalang naghihintay pere ng kanyang ina doon. Kinaumaga nakita ni Halem si Lucy na umalis mula sa rooftop pero hindi ito nakapagpaalam sa kanya. Iminungkahi ni Julius at Verity kay Halem na lumipat na sa London para matutunan ng kalakalan sa alak. Pero tumanggi si Halem at sinabing gusto niyang manatili sa Pebbles. Maya-maya pa nakarinig niyang nag-uusap si Julius at Verity kung saan pinanggakon nitong papaalisin si Halem. Sa pagkadismaya, pumunta siya sa ilog kung saan nakita niya ang isang bangka kung saan namatay ang kanyang ina. Dinala niya ang kanyang ama sa ilog at pinilit na aminin na siya at si Verity ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Iginiit ni Halem, hindi nahulog sa bangka ang kanyang ina kundi itinulak ito at nagtanong kung anong oras dumating si Verity. Sinabi din ni Julius na nasa impluensya ito ng pampatulog nang nahulog ito sa ilog para isiping nagpakamatay ito. Kinagabihan sa kanyang treehouse, natuklasan ni Halem na ilang lokal na kabataan ang nagwasak sa larawan ng kanyang ina. Kahit na galit ito, nagpasya siyang tumuon sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinabi din niya kay Lucy na may sadyang nagbigay ng mataas na dose ng pampatulog sa kanyang ina. Narinig ni Verity ang pag-uusap nila at palihim na basahin ng tala erawan ni Allam. Nagsimulang siniyasat ni Halem ang bangka at nakakita ito ng butas na tumugma sa laki ng martilyo na nakaimbak sa kanyang pagawaan. Hindi inaasahang binisita ni Verity si Halem sa kanyang treehouse at nagbanta na iuulat siya sa pulis dahil sa kanyang mga kakaibang ginagawa. Bilang tugon, kinontra niya ito sa pag-akusa sa kanya sa pagpatay nito sa kanyang ina na nagtuturo sa martilyo bilang isang malakas na ebidensya. Hindi natinag si Verity at iginiit na ang kanyang ina ay gusto ng mamatay. Galit na galit si Halem at kinorner si Verity nang biglang hinawakan niya ang batuta ni Halem at sinimulang magpabiyak. Pagkatapos ay umalis si Verity na parang walang nangyari at nagbabala kay Halem na oras na para umalis ito sa kanyang pugad. Hindi nag-aksaya ng oras si Halem at dumiretso sa Edinburgh at hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ama. Wala itong malinaw na plano at pera. Ginugol niya ang kanyang gabi sa isang rooftop na puno ng daga. Pagkagising niya napansin niya ang isang babae na kahawig ng kanyang yumaong ina. Sinundan niya ito sa Balmoral Hotel kung saan ay nagtatrabaho ito bilang isang manager. Nakuha nito ang access sa kanyang opisina at nagkunwaring naghahanap siya ng trabaho. At inoperan siya nito ng posisyon bilang isang kitchen helper na sapat lamang upang makitang muli si Kate. Gayunpaman ang simpleng makita si Kate sa trabaho ay hindi sapat para kay Halem. Nagsimula itong sundan siya at kinalaunan ay natuklasan niya ang tirahan nito. Isang araw ay pumasok ito sa apartment ni Kate habang nasa trabaho ito. Sa bintana ng apartment, napansin niya ang clock tower, isang perpektong lugar upang magmasid kay Kate. Habang nililibot niya ang apartment, nakita niya ang larawan ng kasal ni Kate. Nang hindi inaasahang umuwi si Kate at nagawa niyang makatakas mula sa bintana. Mula sa bintana ay pinapanood niya ito at nag-iisip ito kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon na matulog sa tabi niya. Pagkatapos ng trabaho pumunta si Halem sa clock tower. Ang tore ay tila abandonado na ng maraming taon. Habang pababa siya ng hagdanan, nakasalubong niya si Alistair, isang senior staff na nagsabi sa kanya na ang kusina ay nasa basement hindi sa itaas. Pinuri naman siya ni Kate sa kanyang kasipagan sa trabaho. Kinagabihan bumalik sa Halem sa tore at patuloy sa pagmamasid kay Kate na tila perpekto ang lahat. Nang biglang nakita niya si Kate na may kasama itong ibang lalaki. Pumunta ito sa bintana at napagtanto nitong ang lalaki ay si Alistair. Nabigo si Halem at sinimulang muli ang pagsiyasat sa pagkamatay ng kanyang ina. May natuklasan siyang bagong resulta at dali-dali itong bumisita sa istasyon ng pulis. At inakusahan niya si Verity sa pagpatay sa kanyang ina. Nagtanong ang pulis kung ipinaalam ba niya ito sa kanyang ama. Sinabi niya na lagi nitong ipinagtatanggol si Verity.
Nang bumalik si Hallam sa hotel, wala itong ingat na pumunta sa tore. Nahuli siya ni Alistair at natuklasan nito na nakatutok ang teleskopiyo sa kwarto ni Kate. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at nagbantang ilalantad niya si Alistair sa pagtataksil sa kanyang pamilya. Pero gumanti si Alistair sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya sa hotel. Pagka-uwi ni Alistair, nasurpresa ito sa hindi inaasahang bisita na casual na nakikipaglaro sa kanyang asawa at anak na babae. Sinamantala ni Hallam ang pagkakataong i-blackmail si Alistair para ibalik ito sa trabaho. Pagbalik niya sa trabaho, itinaas ni Kate ang posisyon nito. Ganoon pa man patuloy pera ng pagbisita ni Alistair kay Kate na lalong naging agresibo na parang sinusubukang pukawin si Hallam na nanunood sa bintana. Si Andy katrabaho ni Hallam ay inimbitahan siya sa kanyang 18th birthday para mag-inom. Nag-iba ang mood ni Hallam nang sumali si Kate sa kasiyahan. Pagkatapos ay uminom si Hallam ng sunod-sunod at biglang nakita ni Hallam at Kate na sila na lang dalawa ang magkasama, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para magtapat tila naakit si Kate at inimbitahan ito sa kanyang apartment at nagtangkang akitin ito. Natarante si Hallam at sinabing ayaw nito ng pisikal na relasyon kundi ay makatabi lang itong matulog, pumayag si Kate kahit dismayado. Habang nakahiga si Hallam, nakita niya ang sarili sa bintana. Kinabukasan sabik at umaasa, binisita ni Hallam si Kate sa kanyang opisina para yayaing lumabas ito. Pero mukhang nagsisisi siya tungkol sa nangyari kagabi at sinabing hindi na mauulit pa iyon. Pagkatapos ay ipinatawag niya ito sa bakanteng silid at humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi habang nasa impluwensya ito ng alkohol. Inamin din niya na nasiyahan siya nung oras na magkasama sila at sinabing nais niyang panatiliin ito at sinimulang biyakin ito. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan, nakita niya si Kate na kausap si Alistair mula sa kanilang opisina. Nanatiling kalmado si Kate habang si Alistair ay galit nag-alit. Lumala ang kanilang pagtatalo habang si Hallam ay nagmamasid sa bintana ng apartment. Inakusahan ni Alistair si Kate na may karelasyon sa isa sa mga empleyado at nagsimula itong naging agresibo. Hindi natiis ni Hallam at namagitan ito at madaling napabagsak ito ni Alistair. Inakusahan niya si Hallam na nagmamasid kay Kate pero agaran siyang pinaalis at sinabihan si Hallam na magpaliwanag ito. Nagdesisayon si Kate na tanggalin ito sa trabaho. Sinara ang mga kortina para hindi na niya ito mapanood pa. Pinuntahan niya si Kate at ipinaliwanag ang kanyang hindi pangkaraniwang gawain. Nakinig si Kate pero sa isang kondisyon, kailangan niyang habarin ang kanyang damit. Ilanis ni Hallam ang damit nito, sinabi ni Kate na totoo itong tao at hindi isang multo ng kanyang ina. Pagkatapos noon, ibinalik ni Kate si Hallam sa trabaho pero sinabi nitong manatili muna siya sa kanyang apartment kung gusto nito. Pumayag si Hallam at mabilis na nagpakita si Kate ng interes sa kwento ng kanyang ina. Hanggang sa pagsuot nito ng kanyang mga lumang damit at naging madamdamin si Hallam at inaliw siya ni Kate sa pagyakap sa kanya. Nagsimula ng maniwala ni Hallam sa kaligayahan, nakatanggap siya ng di inaasahang pagbisita ng kanyang ama at si Verity. Sinabi ni Julius kay Hallam na nahaharap siya sa isang problema at kailangan nitong ayusin ang ari-arian ng pamilya. Ayon sa kagustuhan ng kanyang yumaong ina, nasa kanyang mga anak ang huling desisayo ng ari-arian. Tumanggi si Hallam at nagbabala kay Verity na minamanipula nito ang kanyang ama. Sinubukan ni Verity ipagtanggol ang kanyang sarili pero nakikita ni Hallam na isa lamang siyang oportunista. Sa pagkabigo ininsulto ni Verity ang bagong kasintahan ni Hallam. Tinawag itong replika lamang ng kanyang ina. Sa galit bumalik si Hallam sa bahay ng walang nakakaalam. Binuhat niya si Verity patungo sa lawa na may layuning lunurin ito. Ngunit sa huli nanaig pa rin ng kabutihan sa kanya. Binuhat niya ito pabalik at sinumulang tulungan itong huminga at inamin itong nakagawa siya ng pagkakamali sa tangkang pagpatay sa kanya. Dumating si Julius at inamin itong siya ang bomb utes sa bangka upang maiwasan ang paglabas ng ina nito sa lawa. Hindi niya ito pinansin at lumangoy sa ilalim dahil sa impluwensa ng gamot na pampakalma tulad ng ginawa niya noong nakaraan. Bumalik si Hallam sa Edinburgh at muling kinausap si Kate, sinabi nito na naniniwala siyang makakakita pa ito ng taong mas mahusay pa sa kanya. Tinanggap iyon ni Hallam at nagpas siyang magtungo sa lungsod. At dito nagtatapos ang ating movie, thank you.